Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Sa tagpong ito, pinabati ko po ang aking mga kapatiran sa Doropate Lamesa at kay Ma'am Chen ng Doropate Parian at kay Pastora Christy. Mga kapatid, samahan niyo po tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Takilan Diyos, aming Ama, Panginoong Yesus, Banal na Espiritu. Maraming salamat po sa tagpong ito, sa pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo sa aming buhay, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, ngunit palagi niyo pa rin kami, Panginoon, na tinutugon sa lahat ng aming mga pangailangan. Narito po kami, Panginoon, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan, lihim man na hayagi sa nadya o hindi. Patawarin niyo po kami. Balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Yesus, upang walang magawa ang kaaway sa aming buhay, lalong higit sa pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita ngayong oras na ito. Panginoon, nawa ang marinig namin ay tumimo sa aming puso't isip na may isa pamuhay namin ito, Panginoon. Panginoon, narito po ang iyong abang lingkod, nagpapakumbaba, humihingi ng pagsama mo. Banal na Espiritu, wala pong katagumpayan ang aking gagawin nito. Paghahayag ko ng iyong mga banal na salita, kung hindi mo ako sasamahan, kaya't Banal na Espiritu, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng kalamang galing sa iyo, aming Diyos. Sa aking mga kapatid na makikinig, nawa, Panginoon, ito ay tumimo lahat sa puso't isip namin, Panginoon, ang iyong napakagandang balita. Napakagandang katuruan ngayong tagpong ito, Panginoon. Kayo po ang bahala, Panginoon, sa lahat ng mga sitwasyon ng aming buhay na ikaw palagi ang aming uunahin. Bigyan niyo po kami palagi ng kasabikan sa iyong mga katuruan, Panginoon, na ito ang magiging susi sa pag-unlad namin dito sa buhay na ito. At ito, ang Panginoon, ang pinakamahalagang aklat sa mundong ito na may itatama ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aking sambat-dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Hallelujah, mga kapatid. Magsipagbukas po kayo sa akin sa Colossus 3:5 hanggang 17 po. Hallelujah. Atin pong basahin ang banal na salita ng ating Panginoon. Ito po ang kanyang mensahe ngayon. Ang dati at ang bagong buhay. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan na simbuyo ng damdamin, masasamang nais at ang kasakiman, na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon ng Kanya. Hallelujah. Pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itinakwil na ninyo ang lahat ng galit, pot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait, malalaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos. Amen. Na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mga mabangis na tao, alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya ang nasa inyo, at siya ay nasa inyong lahat. Amen. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at
at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Amen. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awit spiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. Anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. Purihin pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Tunay napakabuti ng ating Panginoon. Napakaganda po ng Colossus 3:5 hanggang 17 po na ipinaalala po dito ng ating Panginoon yung dati nating buhay at ngayong bago na tayo na kung paano tayo nakakilala sa ating Panginoon. Amen. Pinaalala dito ng ating Panginoon kung ano yung ayaw niya at kung paano tayo nababago kapag nakilala natin siya. Amen. Ganun po ba talaga tayo? Amen. Yan po ang taglay ng isang Kristiyano. Kapag nakilala natin ating Panginoon, totoong nagbago na tayo. Amen. At napakaganda po dito. Ulitin po natin ang pagbasa dito sa verse 5. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapit, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nais at ang kasakiman sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Ayaw po ng ating Panginoon na makikiapit tayo na sa hindi nating asawa. Kung hindi man tayo kasal, ayun ay pagkakasala sa ating Panginoon. Kaya hanggat maaari po talaga ang isang nagsasama ay magpakasal. Dahil yan po ay kalooban ng ating Panginoon. At kung hindi pa man po kasal ay napag-uusapan naman po yan. Hingin natin ang tawad sa ating Panginoon. Dahil maging kami man mag-asawa dati, nung kami po ay magkasintahan pa lamang ay nagkasala din kami sa ating Panginoon at agad naman namin iyon na hiningi ng tawad at kami po ay nagpakasal. Dahil ang maganda po talaga sa isang nagsasama ay magpakasal. Amen. Nandun po palagi ang pag-ibig kapag tayo sumunod sa ating Panginoon. At nabanggit din po dito sa Colossus 5, ang 3 verse 5 hanggang 17 po na nandito din po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung pagsamba sa mga ribulto, pagsamba sa mga kahoy na mga bato na nililok ng tao, ginawa ng tao. Ayaw po ng ating Panginoon yan dahil ang ating Panginoon ay nagseselos din. Amen. Ang gusto po ng ating Panginoon na siya lamang ang ating sasambahin, wala nang iba. Sambahin natin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen. At isa pa po ang mga nagiging Diyos-Diyosan po yung mga halimbawa po ang pagnanais natin sa mga bagay o sa mga paghanga natin sa tao o yung mga bagay na mas inuuna na natin ang mga nais natin kaysa sa ating Panginoon ay nagiging Diyos-Diyosan din po yon. Kaya mas mainam po talaga na unahin po natin ang ating Panginoon na huwag mawawala sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating buhay, na sambahin natin at papurihan ng ating Panginoon, na palagi natin siyang kausapin. Dahil kapag tayo ay malapit sa puso ng ating Panginoon, na palagi natin siyang inaalala at palaging uhaw ang ating mga kaluluwa sa kanyang mga banal na salita, sa kanyang presensya, ay talaga naman na kapag tayo umayak at humingi ng tulong sa ating Panginoon,
tayo ay tutulungan. Danas na danas ko po yan, kaya nasasabi ko ang ganito. Amen. Praise the Lord. Amen. At na matindi po dito, sabi po dito, no? Hallelujah. Huwag na po tayong sasamba sa Diyos saan sa verse 6 po. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Ayun po, yung mga ayaw pasakop sa kalooban ng ating Panginoon, na kahit na anong pag-share ng Word of God ng mga kapatiran, ay ayaw pa rin unawain, ayaw nilang buksan ang kanilang puso sa salita ng Diyos, sa nais ng Diyos. Ayaw nilang papasukin ang Diyos sa puso. Amen. Dahil ang Panginoon ay talagang nananahan sa ating puso. Amen. Dito po sa verse 7, kaya kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon, na kayo ay pinagharian pa ng mga ito. Amen. Kaya nga po, totoo naman po talaga na kahit ako man po, inamin ko, ay isa din ako sa mga ganitong tao dati. Pero nung nakilala ko ang ating Panginoon, naitama ang aking pananampalataya. Kaya napakaganda talaga na kapag may nagsashare ng Word of God, buksan natin ang ating puso. Amen. Yun po palagi ang hilingin natin sa ating Panginoon, na uhawin palagi tayo sa Kanyang mga banal na salita. Kapag hindi natin maunawaan ang mga bagay, ay humingi tayo ng kaalaman sa Diyos. Nabanggit po yan sa Jeremiah 33 verse 3. Amen. Kapag hindi natin maunawaan ang mga bagay, humingi tayo ng kaalaman sa Diyos. Amen. At ipauunawa niya kung hindi man natin maunawaan ang mga bagay na nangyari sa ating buhay, ipauunawa ng ating Panginoon yan kung tayo nilalapit sa Kanya. Amen. Dahil ang gusto natin, Panginoon, na palagi natin siyang kausapin para mabago talaga yan ang ating buhay. Sa verse 8 po, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at mas malalaswang salita. Amen. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang magawa nito. Amen. Ayun ang isa sa nais na itinuturo dito ng ating Panginoon, na itakwil na natin ang galit, poot, at yung pagsisinungaling, pagsasalita ng mga hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, at huwag na kayong magsisinungaling. Yun ang isang nakakahiya sa ating Panginoon, ang ating pagsisinungaling, dahil ang ating pagsisinungaling ay lalabas din naman ang katotohanan. Amen. Dahil walang lihim na hindi nabubunyag sa ating Panginoon. Hindi man tayo alam ng ating mga kapatid o mga kapamilya, pero alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Kaya hindi dapat tayo magsinungaling o wala tayong maililihim sa ating Panginoon. Ayaw na ayaw talaga ng ating Panginoon na ang mga gawang ito. Amen. At sa verse 10 po, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos. Amen. Na nais pala ng Diyos na maging kalarawan natin siya sa pamamagitan nito na Amen. Hallelujah. Maging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mga mababangis na tao, alipin at ang malaya, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga at siya'y nasa inyong lahat. Amen. Tinukoy pa rin talaga dito na kahit man tayo'y kapantay na ng ibang tao, na ang pinakamahalaga pa rin talaga ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Amen.
kapag po pala tayo binago na ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus na, si Hesus Kristo na ang nananahan sa ating puso. Amen. Nabanggit po dito, at siya ay nasa inyong lahat kung totoo tayong nagpabago sa ating Panginoon. Amen. Dahil hindi naman totoong nasa atin ang ating Panginoong Hesus, kung ang ginagawa natin ay labag sa kanyang kalooban. Sa verse 12 po, kaya sabi po dito, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiisin. Amen. Ayun po pala talaga ang nakakatuwang taglay ng isang totoong Kristiyano. Amen. Dahil ito ang taglay ng ating Panginoon, dapat tayo talaga maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sabi po dito sa verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Tunay naman na kailangan talaga natin mapagpasensya at higit sa lahat yung tayo ay mabilis magpatawad. Kung tayo man ay nasaktan o nakasakit, tayo na mismo ang magpatawad, dahil kahit na sabihin natin na napatawad ka na naman si kapatid o si brother, ngunit sa loob natin ay hindi pala. Kaya ang pinaka-mainam talaga na pagpapatawad, alam niyo po na kausapin niyo yung kinagalitan niyo, kung nakasakit man kayo, kausapin niyo, dahil kapag sinabi niyo na napatawad ko na siya, ngunit ayaw niyo siyang kausapin, tayo ay nagsisinungaling sa ganung bagay na sinasabi natin na napatawad ko na naman siya, ngunit yung ating puso, ramdam natin na mabigat. Kaya't ang pinakamainam po talaga ay pakikipag-usap sa taong nakasamaan ng loob at tayo ay palalayain ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Dahil ang tao kung nagpatawad ng walang pagpapakumbaba ay hindi po totoong nagpatawad. Dahil ang pagpapatawad ay may pag-ibig. Amen. Amen. At sa verse 14 po, at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Ayun, ang pag-ibig po talaga ang magiging buklod ng pagkakaisa, dahil kung walang pag-ibig, walang aasahan na pagkakaisa. Dahil ang pag-ibig, kapag narinig mo ang salitang pag-ibig, ang unang papasok sa atin ay ang Diyos, dahil ang Diyos lamang, ang ating Panginoong Hesus lamang ang pag-ibig. Kapag tayo walang pag-ibig, wala tayong Diyos. Tiyak yun. Dahil hindi nagagawa ng isang tao, hindi siya nakakagawa ng mabuti, pagpapasensya, pagpapatawad kung walang pag-ibig. Dahil sa lahat ng mga salita na may pagsama ng Diyos, iyan talagang pag-ibig ang pinaka-the best. Amen. Sabi nga po dito, at higit sa lahat ang magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Sa verse 15 po, pagharian ninyo ang inyong puso. Amen. Pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kalooban ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Amen. Yun po pala. Magpasalamat kayo lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awit espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Amen. At ayan po dito sa verse 17, napakahalaga po nito mga kapatid. Ang anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyo iyon lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus
at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Amen. Ang lahat po pala ng ating gagawin ay palagi natin idudulog sa ating Panginoon at palagi nating alalahanin talaga ang ating Panginoong Hesus upang magawa natin ang kalooban niya. Ang kalooban ng Diyos lamang ang magawa natin. Tunay naman na kapag inalala palagi talaga natin ng ating Panginoon na kabutihan palagi ang ating magagawa at ang lahat ng ating mga sasabihin, dahil totoo nga po na bago tayo humakbang, bago tayo gumawa, ay alalahanin muna natin ang ating Panginoon. Amen. Sa lahat ng ating gagawin ay palagi natin isama ang Diyos at tiyak na magkakaroon ng katagumpayan. Ito pa po ang isang napakaganda. Palagi pong itinuturo ito sa atin. Amen. Dito po, sabi po dito, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. Na kapag tayo po pala ay magpapasalamat sa Diyos Ama, palagi po natin babanggitin ang pangalan ng anak, ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya palagi sa ating mga dalangin, Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palagi natin babanggitin ang ating Panginoong Hesus na kapag tayo'y magpapasalamat sa Ama. Dahil ito po ay binanggit sa kahuli-hulihang verse sa Colossus 3:5 hanggang 17 hanggang 17 po yung pinakahuling verse. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyo iyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. Na palagi natin aalalahanin na kapag tayo magpapasalamat sa Diyos Ama, alalahanin palagi natin ang pangalang Hesus dahil yun po ang itinuturo sa atin. At yun po ang tamang katuruan. Amen. Purihin ang pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, maraming salamat po, Panginoon, sa tagpong ito sa aming mga napag-aralan. Nawa ito ay tumimos sa aming puso at isip, Panginoon, na maghari palagi sa amin ng pag-ibig, pagpapatawad, pagpapakumbaba, Panginoon. At kalooban mo lamang palagi, Panginoon, ang aming mga magawa, Panginoon, na wag na po kaming bumalik sa mga dati naming buhay, na wag na po kaming sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi po namin kaya lahat ito kapag hindi mo kami sasamahan. Banal na Espiritu, salamat po sa pagtuturo niyo sa aming buhay, sa napakagandang napag-aralan namin sa tagpong ito, Panginoon. Nawa ito ay tumimos sa aming puso at isip na iwasan na po namin, Panginoon, ang mga salitang hindi kalugod-lugod sa iyo, lalong hit ang salitang pagsisinungaling, Panginoon. Nawa maghari ang pag-ibig sa aming puso at isip dahil ang salitang ito ang sinasamahan mo palagi. Ang salitang ito ay kaloob ang pangalan mo na palagi naming naaalala ang kabutihan mo kapag kami ay nakakarinig ng pag-ibig dahil ikaw, Panginoong Hesus, ang Diyos ng pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang katuruan mong ito. Lord, nagpapasalamat po ako sa paggamit mo sa aking buhay na kahit hindi na po ako karapat-dapat, na palagi po ako nagkakamali, narito pa rin ako at palagi mong tinatawag na pinagbibigyan niyo pa rin, Panginoon, na makapaghayag ng iyong mga banal at makapangyarihan salita. Totoo po, Panginoon, na kapag hindi mo ako sasamahan, kapag hindi mo ako tinutulungan, ay hindi ko po magagawa ang lahat ng mga ito dahil ang lahat na ito ay galing lamang sa iyo, aming Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatiran ng mga nakinig. Panginoon, dinadalangin ko po, Lord, ang pinakabagong miyembro ng Dorope, Panginoon, at maging ang namumuno, Panginoon. Samahan niyo po kaming lahat, Panginoon,
sa lahat ng hamon ng aming buhay, na naniniwala kami at nananampalataya na magtatagumpay kami dahil palagi nyo kaming sinasamahan, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang nangunguna sa amin sa Doropate La Mesa, 10 na kanyang buong sambahayan, Panginoon, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, sa kanyang apo, Panginoon, kay Pastora Christy. Tulungan niyo po siya, Panginoon, sa lahat ng hamon ng kanyang buhay. Naniniwala kami at nananampalataya na ang lahat ng mga dalangin niya, Marcos 11:24, ay tinugon mo na, maging sa aming elder na si Sister Wilma, Panginoon. Gabayan niyo po siya, Panginoon, at tulungan niyo po siya, Panginoon, upang maalalayan niya, Panginoon, na ang aming pastora sa paglilingkod para sa iyo, Panginoon, at sa lahat ng mga music ministry, Panginoon, sa Doropate La Mesa. Lord, dagdagan niyo pa po, Panginoon, ang mga awit, ang mga tutugtog, Panginoon. Naniniwala ako na nanampalataya na madadagdagan pa ang mga bilang ng mga aawit at tutugtog sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, at ang mga bilang ng mga kaluluwa ng mga naaakay na ay madadagdagan pa. Naniniwala kami at nananampalataya, Panginoon, na maging ang mga may karamdamang senior citizen ay inyong pinagaling na maging ang mga bata at mga babae at lalaki sa sambahayan ng Doropate La Mesa, Panginoon. Maging sa mga nakikinig ng daily devotion na ito, naniniwala ako at nananampalataya na kung ano man mga pagpapala ang aming nararanasan, ito ay magpo-flow sa mga nakikinig ng daily devotion na ito, na dahil ang Diyos ang sumasagot ng lahat ng mga dalangin natin. Ang nais lang ng ating Panginoon na magpakumbaba tayo, magkaroon palagi tayo ng pag-ibig sa ating puso, at tiyak na tutugunin mo, Panginoon, ang mga dasal namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa tagpong ito, dinadalangin po namin, Lord, ang bansang Israel. Mahabag po kayo, Panginoon, sa inyong bansa. Balutan niyo po ng iyong makapangyarihang dugo upang wala magawa ang kaaway sa bansang mahal na mahal mo, Panginoon. Naniniwala ako at nananampalataya na pag-ibig ang maghahari sa namumuno sa Israel, at naandun ang takot sa iyo, Panginoon, maging sa Gaza, Panginoon, sa mga Palestinian, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na magkaroon ng pag-ibig at matapos na ang kaguluhang ito, Panginoon. Maging sa aming bansang Pilipinas, dalangin ko, Panginoon, ang palaging kaayusan, at nawa, Lord, ang pamamaraan ng gobyerno sa aming bansa ay maging matulad dito sa Italia na talagang ang mga mahihirap ay tinutulungan. Kayo na po ang bahala palagi sa amin, Panginoon, sa mga susunod pang daily devotion, Panginoon. Naniniwala ako na nananampalataya na palagi niyo po kaming sasamahan, Panginoon. Ang lahat ng mga tatayo nawa, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, na maideliver ng maayos ang iyong mga salita, ang mga nais mo lamang ang maihayag kapag sila ay nagsasalita, kapag kami ay nagsasalita na, Panginoon, ng iyong mga banal na salita. Wala po kaming kakayahan o kaalaman kapag hindi mo po kami sasamahan, kaya't palagi po namin hinihingi ang gabay mo, aming Panginoon. Ito po, Lord, ang aming samot na langin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng papuri.